ni Val. Sinabi ba kung bakit? Tanong ni Val. Hindi po pero mukha pong importante. Narinig ko po sa background na may nagpe-page ng mga doktor. What? Sino nasa ospital? Tanong ni Val na biglang naisip ang asawa na si Zaira. Kaya bigla siyang kinabahan dahil nagagalit lang naman ang lolo niya pag si Zaira ng usapan. Ipahanda mong private plane, Carla. Uuwi ako agad. Yes, sir. Pagkalabas ni Carla, tinawagan agad ni Val ang kanyang lolo. Hello, lolo. It's me, Valentine. Valentine, nasan ka ba? Na-ospital ang asawa mo pero ibang taong nandito? Anong klase kang asawa? Mabuti pang ibang tao nagmamalasakit sa asawa mo. Alam mo bang... Galit na sigaw ni Don pero sumakit ang ulo niya dahil sa pagsigaw na yon. Kaya binabaan niya na ng telepono. Uuwi din naman siya kaagad. Doon na lang niya aalamin kung napano si Zaira. Sa totoo lang gusto niya makauwi, parang sinisilaban ng mga paa niya na hindi niya maipaliwanag. Madaling araw na makarating si Valentine sa bansa, wala sa bahay si Zaira. Si Manang Fe ang nabutan niya sa bahay. Manang, nasan po si Zaira? Tanong ni Val. Naku Val, anak, mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa ako nag-aalala sa asawa mo. Pupunta daw siya sa bahay nila pero hanggang ngayon hindi pa sila umuwi. Po, teka, na ospital daw po si Zaira? Tanong ni Val. Oo iyo, pero kanina pang umaga yon. Na-discharge agad siya pero pupunta daw sila sa bahay nila. Ano po bang nangyari kay Zaira? Tanong ni Val. Magandang balita iyo, sasabihin sana ni Manang kaso naputo ng sasabihin niya nang dumating si Zonya. Surprise! Did you miss me, hon? Masiglang sambit ni Zonya. Zonya, what are you doing here? Nagtatakang tanong ni Val dahil alam niya nasa Australia pa ito. You left me there without even saying anything. So sumunod na lang agad ako dito. Sorry, nagmamadali kasi ako eh. Na-hospital daw kasi ang kapatid mo. Really? Well, I'm not surprised. Mga bata pa lang kami, masyado na kasi siyang baby ni Lolo. Sige iho ha, mauna na ako magpahinga. Pakigising na lang ako pag dumating ang asawa mo. Sambit ni Manang Fe na sadyang pinaparinggan ng bagong dating na babaeng haliparot. Sige po Manang, salamat. Na makalis ang matanda, agad nang yumakap si Zonya kay Val at tinalikan ito. I miss you, mapang-akit na sambit ni Zonya kay Val. What are you doing, Zonya? Seducing you. Don't you miss me? You like me, don't you? I'm sorry, Zonya. Gusto ko lang naman na itigilan na ni Zaira ang kabaliwan niya sa akin, but I'm already in love with someone else. I don't believe you. I know you like me too when you kiss me in my party. Unti-unti binababa ang suot na damit. She started kissing Valentine's earlobe, slowly going down to his neck. Val groaned in frustration. He shouldn't be doing this, pero tao lang siya. Natutukso rin. He started to answer his kisses in an equally aggressive way while his one hand is already on the sofa while Val is on top of her half-naked body when all of a sudden the front door opened and someone gasped in horror. It was Zaira. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kaninang mainit na Valentine. Pero agad nangunot ang noon na makitang hawak nito ang isang kamay nito while his other hand is on her back as if hugging her sa pag-alanin nito sa kanyang asawa. Val, talaga bang wala ka ng kahihiyan? Si Zonya yan at hindi ko sino-sino lang. Sigaw ni Zaira. Ano bang pakialam mo? Ganting sigaw ni Valentine dahil sa inis at di na rin niya napigilan ang sarili. May pakialam ako dahil asawa mo ko. Sigaw ni Zaira habang nakahawak sa kanya si Drew. Zaira, calm down. Makakasama sa'yo yan? Isa ka pa, Drew. Wala kang lugar dito kaya umalis ka na. Sigaw naman ni Val. Zaira is here and she is my business. Sambit ni Drew na pinipigilan ng sarili dahil ayaw niyang dumagdag pa sa stress ni Zaira. Tumigil ka na, Val. Ang bababoy ninyo. Sa sarili pa nating pamamahay? Ang sama-sama mo. Ano bang kasalanan ko sa'yo at ginaganito mo ko, ha? Sigaw ni Zaira habang iyak ng iyak. This is my house at gagawin ko kung anong gusto ko. Kasalanan mong minahal mo ko, Zaira. Napangiti kay Zonya sa tabi. Napakahayop mo. Isang malakas sa sampal ang ginawa nito kay Valentine. Hindi inaasahan niya ni Valentine kaya naman natigilan siya sandali. Iyon ang unang beses na napagbuhatan siya ng kamay ni Zaira. Matagal ko na dapat ginawa yan. All I ever wanted to do is to love you. Pero nung ginawa mo, binaliwala mo lang lahat. Pati kapatid ko. Sigaw ni Zaira ang patuloy sa pag-iyak at pinagsusuntok sa dibdib si Valentine. Tigilan mo yung katrabahan mo, Zaira. Nakakairita na. Bitawan mo nga ako. Ganting sigaw ni Val at naitulak nito si Zaira kaya napasadsa dito sa sahig. Hindi na nakatiis pa si Drew.
Sinugod niya ng suntok si Valentin dahil mainit na rin ang ulo ni Valentin sa dating kaibigan, nilabanan niya. Nagsuntukan ng dalawa na parang wala nang bukas. Drew! Drew, tulong! Tulungan mo ako, Drew! Sigaw ni Zaira kaya't natigilan ang dalawa. Napatakbo naman si Drew sa tabi ni Zaira. Zaira, what's wrong? Nag-aalalang tanong ni Drew. Ang sakit! Sobrang sakit, Drew! Sigaw ni Zaira na kung titingnan mo tila napakasakit ng naranasan. I will bring you back to the hospital. At akmang bubuhati na si Zaira nang matigilan to. There is blood. A lot of blood. Zaira? Tayang nasambit ni Drew. May dugo. Tulungan mo ako, please. Ang baby ko, Drew. Sobrang sakit na. Napatuloy sa pag-iyak. Baby? Tayang nasambit ni Val na nagpatulala kay Zaira. He can see blood flowing down through her legs at tila nag-register sa utak niya ang narinig. Dali-dali nang binuhat ni Drew si Zaira at saka binalingan ang natigilang si Valentin. Yes, you jerk. Your wife is pregnant. Sigaw ni Drew kay Val na tila nakabawi na sa narinig. Drew, help me. Huwag mong hahayaang may mangyaring masama sa baby ko. Bago tuloy ang nawala ng malay. Shit! She's pregnant. What did I do? Nasabunutan niyang sarili sa nagawa sa asawa. Sumakay na rin si Val sa kotse niya at sinundan ang sasakyan ni Drew. Sumama naman sa kanya si Zonya na tila nakatulala sa nasaksihan sa nangyayari sa kapatid. Na makarating sa ospital, mabilis inikaso si Zaira. Lumabas naman agad ang doktor matapos masuri si Zaira. Kailangan na natin siyang masalinan kaagad ng dugo. Madami nang nawawalang dugo sa kanya. The baby is in danger. Magdodonate ako kahit kano karami. Just save them. Sambit ni Drew. Ako, kapatid ako ng pasyente. Kuhanan niyo ako ng dugo. Tila na konsensya sa nangyari sa kapatid. Hindi kanya kapatid, Zonya. Wala rin siyang kapatid na ahas. Sagot naman ni Drew. What? Gulat namang tanong ni Zonya. Kanina niya lang nalaman. Inampon lang si Zaira ng dolo ninyo. Kaya pala ibang-iba siya sa masama ninyong ugali. Tapos pagdating sa bahay, aabutan namin niyang inaahas mo yung asawa niya? Natigilan si Zonya sa narinig at maging si Val. Pwede bang mamaya na kayo magtalo? Type O ang pasyente. Kailangan agad yon dahil kukonti ang supply dito sa ospital. Iritable ang doktor dahil sa mga pagtatalo. AB ako. Ines na sambit ni Drew. Hindi naman makapagsalita si Zonya dahil hindi rin sila magkamatch. Ganon din si Val. Kaya nahihilamos ang kanyang kamay sa mukha. Get all the blood you need from me. Just save her. We have the same blood type. Sambit ni Avina na biglang dumating. God, Avina, buti dumating ka. Good. Follow me immediately. Sambit ng doktor, pero bago sumunod si Avina, tiningnan niya si Valentin at nagsalita. If something happens to Zaira, I will surely make you pay for it. But if something happened to her unborn child, I assure you, Zaira will never forgive you. Blanco ang ekspresyon ni Avina, pero matalim ang mga binitawang salita. Ramdam na ramdam ni Val na totoo ang sinasabi ng best friend ni Zaira. Hindi na nakasagot pa si Val dahil umalis na si Avina kasama ng doktor. Wala silang magawang tatlo kundi maghintay. Tayo, upo, si Drew na hindi mapakali. Si Zonya tahimik lang. Hindi pa kasi ma-reach ng utak niya ang mga nalaman niya kanina lang. Si Val sa pong ulo na mukhang wala rin sa sarili. Just be safe, Zaira. Kakalimutan kong lahat ng kabaliwan ko. I will make everything right. Hindi ko pala kaya na makitang nawawala ka sa akin. I've been blinded by my past kaya hindi ko nakita anong meron ako ngayon. Please, fight. Please, Zaira. I will never ask you to leave me ever again. Nagsiselos ako kay Drew na laging humahawak sa mga kamay mo. Sorry, Zaira. I'm sorry kung hindi agad na-realize ang lahat ng to. Agad tuliro sa kakaisip sa asawa. Lolo? Valentin, how dare you hang up the phone? Lolo, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Sorry, Lo. Napaiyak na siya. Ano bang nangyayari sa'yo, Valentin? Madaling araw pa lang kung ano nang pinagsasabi mo. Lolo, si Zaira. Nandito kami sa ospital. Lolo, I'm sorry. Sambit ni Valentin na patuloy lang sa pag-iyak. What? Anong nangyari kay Zaira? Anong ginawa mo sa kanya, Valentin, ha? Sigaw ni Don dahil sa galit. Lolo, I'm sorry. Pupunta na ako dyan. Don't you dare to do anything stupid, Valentin. Banta ni Don sa apo at saka binaba ng tawag. Dumating na sa ospital si Don at doon niya naabutan ng tatlo sa labas ng operating room. Drew, anong nangyari dito? Na paano si Zaira? Is she okay? Mabilis sa tanong ni Don. Nasa OR pa siya, Don. Nandun si Avina para magbigay ng dugo.
Ano bang nangyari kay Zaira, ha, Drew? Valentine, and what are you doing here, Zonya? Naguguluhang tanong ni Don. Di nagsalita sina Valentine at Zonya, kaya si Drew na ang sumagot. Sisihin ninyong hayop ninyong apo, at ang ahas na babaeng yan. Galit na sagot ni Drew kaya agad binalingan ni Don ang kanyang apo. What did you do this to me? This time, Valentine? Galit na tanong ni Don. Lolo, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. I don't know she's pregnant. Tinatanong kita. Ano ang ginawa mo kay Zaira? Sobrang galit ni Don kaya napasigaw na siya. Hindi matuloy-tuloy ang sasabihin sa matanda. Sa totoo lang kasi mas natatakot siya sa lolo niya ngayon. Kahit minsan kasi hindi niya to nakitang galit na galit, lalo na sa kanya. Natatakot din siya sa pwedeng mangyari dito. You what, Valentine? Answer me! Damn it! Bulyaw ng Don sa kanya. I pushed her. Pero hindi ko sinasadya, Lolo. Hindi ko alam na buntis si Zaira. I swear, hindi na natapos ang sasabihin ni Valentine dahil dumapo na sa mukha ang kamay ng matanda, kaya natigilan ang lahat. Hindi akalain ni Valentine na pagbubuhatan siya ng kamay ng lolo niya. Hindi kita pinalaki ng ganito para manakit ng babae at lalong-lalo na maging mamamatay tao. Galit na sigaw ng Don sa apo. Lolo, wag mo kong tawaging lolo. Wala akong apong katulad mo. Malamig na saan ni Don. I'm sorry, Lolo, hindi ko talaga sinasadya. Umiiyak siya ng mga oras na yon dahil sa masasakit na binitawan ng lolo niya. Pagkagising ni Zaira, ako mismo magsasabi sa kanyang hiwalayan ka na niya. Ako na rin ang mag-aayos ng annulment ninyo. I guess I have spoiled you way too much. Hindi na matingnan ng apo dahil sa sobrang galit. No, Lolo, wag niyong gagawin yan. I love her. Nakatungo pero lahat na bigla sa sinabi niya. Maging siya nagulat din sa sarili niya. Na makabawi si Don mula sa pagkabigla nagsalita ito. You don't. Kung mahal mo si Zaira, she wouldn't be here fighting for her life and your child's life. You've become too selfish for your own good. Lolo, patawarin mo ko. Hindi ko kayang wala siya. I want her in my life. Na umiiyak pa rin hanggang ngayon. Aren't you a bit too late for that, Valentine? Malamig na tugon ni Don pero tinalikuran na nito ang apo at hinanap ng doktor na tumingin kay Zaira at pwedeng tanungin tungkol sa kalagayan ng dalaga. Lolo! Pero tinalikuran na siya nito tulad ng paulit-ulit na pagtalikod na ginawa niya kay Zaira. Mag-uumaga na nang lumabas muli ang doktor. Napatayo naman silang lahat doon na naghihintay para malaman ang lagay ni Zaira. How is she, Doc? Ang baby? Tanong agad ng Don. Nahalata mong nag-aalala kay Zaira. Sorry, mahina talaga ang kapit ng bata. Sinabi ko yun nung sinugod niyo siya dito, hindi ba? That she needs to be extra careful. Masyado ng mahinang heartbeat ng baby. I need the father right now. We need to conduct an immediate abortion dahil delikadong buhay ng mommy ng sanggol. Kaya napaupo na lang si Don at di makapaniwala sa narinig. Samantalang si Valentine naman tulala na doon. Should I tell the doctor I am the father? Nasaan ni Drew kay Val nang bumalik sa katinoan ng pag-iisip ni Valentine. No, she is my wife. My wife. Matigas na sabi ni Valentine. You should act that a long time ago. Bastard. Kailangan na namin ang decision mo and your consent. If it's gonna be too late, you will lose both of them. Ang anak ko. Doktor ka, di ba? Iligtas mo silang pareho na hindi tila nakapag-isip na maayos. Sorry, we're running out of time. It is Zaira or we will lose the both, the mother and the child. Damn it, you useless doctor. Find someone who can save them. Kailangan ko mag-ina ko. I need the consent. Every second counts. She may already be dying inside the room as we talk. Zaira, I'm sorry. I have you to let him go. Save my wife. Iligtas niyo ang asawa ko. Kasabay ng pagpirma niya sa waiver na hawak ng doktor ang pagturo ng mga luha niya. Nagmamadaling pumasok ang doktor. Matapos pirmahan ni Valentine ang waiver, ang pakiramdam ni Valentine, ilang taon siya naghihintay kay Zaira habang naroon siya sa labas ng operating room na hindi niya alam kung makikita pa niyang buhay ang asawa. Nilapitan niya ang matanda na nakaupo sa waiting area. Lolo, kausapin mo naman ako. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Sa tingin mo ba, mapapatawad ka pa ni Zaira? Malamig na sabi ni Don. Mahal ako ni Zaira, mapapatawad niya ako. We will be happy, Lo. I will take care of her. Puno ng pag-asa. You think too highly of yourself, Valentine. Kung akong lolo mo, hindi alam kung kaya kitang mapatawad. What more do you think of a mother who lost her child? Zaira have already loved you enough. Saad ng Don in a very serious tone with disgust shown on his face for every word he said.
That statement made Valentine froze. He is scared. Scared that every word his grandfather said is true. Paano kung totoo lahat ng yon? What if she'll hate me? Can she forgive me? Oh God, please let her find it in her heart to forgive me one last time so I can make everything right. Who has never felt this scared before? Naputol lang ang pag-iisip ni Valentine nang may tumawag sa kanya. It's his private investigator. What do you need? Tanong ni Valentine. Sir, I have good news. Nakakuha na ako ng copy ng manifest. Nasend ko na sa email ninyo. Natigilan sandali si Val pero pakiramdam niya wala siyang excitement makita ang dokumento na yon. Sige, salamat. Tsaka binaba ang telepono. I guess it's time to let you go. I cannot find you anymore. Nang maibaba ang telepono. Agad din nawala sa isip niya dahil nag-alala siya sa asawa. Everyone lost their own thoughts habang hinihintay ang paglabas ng doktor. Drew looked at Valentine with so much anger. Dawn looks at him with disappointment while Sonia looks at him with so much regret. How about Zaira? Will she look at him with so much hate in her eyes? Parang susentensyahan si Val habang naghihintay sa doktor. Makalipas pang ilang oras, lumabas na rin to. How is she? Tanong agad ni Drew. Kamusta si Zaira? Ayos na ba siya? Tanong ng Dawn. How's my wife? Nagmamadali ring tanong ni Valentine. All of them are up on their feet at halos nag-uunahan sa pagtatanong kung kamusta na si Zaira. Isa-isa lang. Zaira is safe now. Ligtas na siya? Thank God! Saad ng Dawn. Dok, ang baby ko. Tila takot na tanong ni Valentine. Sorry. Sinubukan pa rin namin siyang iligtas but we're also losing Zaira in the process. Sagot ng doktor. Kusang tumulong luha ni Val sa narinig. His grandfather did not even bother to console him. He just looked into his eyes as if blaming him for what happened to his great-grandson. Umigkas na lang bigla ang kamay niya pagsuntok sa batong dingding ng ospital. The pain on his fist is nothing compared to what he's feeling right at the moment, knowing he lost his child that he was not even able to take care of. Pwede ba naming makita si Zaira? Tanong ng Don sa doktor. In a bit, Don. Ililipat na siya sa private room pero kailangan niya magpahinga. Mahinang katawan niya. Also, may mga nakita kong pasa sa katawan niya na pagaling pa lang. Isa rin sa dahilan kung ba't mahinang katawan niya. Di pwedeng biglain ng pasyente. Paliwanag ng doktor. Don't worry, Doc. We just want to see her. Thank you for saving Zaira. Pahayag ng Don. You're very much welcome, Don. Malalampasan niya rin to. She's still young and very beautiful. She just needs someone to be there for her. Sabi ng doktor. Thank you, Doc. Pero kumusta po yung best friend niya na nagbigay ng dugo? Okay na rin siya, medyo nang hihina. Madaming dugo kasi yung nasali niya kay Zaira but she just wants us to go on. Sabi ng doktor. Maraming salamat sa tulong, Doc. Wala yon, but this time, pakiingatan siyang mabuti. Sige, mauna na ako sa inyo. Tuluyan nang umalis. Binalingan ni Don ang apo bago umalis para puntahan si Zaira. You don't know what you lost, Valentine. Sabi ng Don bago to talikuran. Nagpapahinga na si Zaira sa private room niya ng mga oras na yon nang pumasok si Val sa kwarto nito. She slowly opened her eyes looking around to check where she is. Then she saw Drew. Ang Drew na laging nasa tabi niya sa mga oras na dapat asawang kasama niya. After a few seconds, realization hit her on why she's in the hospital. Drew, my baby. My baby is okay, right? Tarantang tanong ni Zaira pero si Drew hindi alam kung anong isasagot kay Zaira. Drew, sagutin mo ko. Ang baby ko ayos lang siya, di ba? Tanong ni Zaira na tumataas na ang boses. Tiningnan niya ang mga tao sa loob ng kwarto pero hindi masalubong ng mga to ang tingin niya at nag-iiwas ang tingin. Damn it! Someone answer me right now or I'm gonna get off this bed and find out myself. Sorry, Zaira. Wala nang baby natin. Sagot ni Val na siyang sumagot dito. You're lying. Sinungaling ka. Hindi pa tayong baby ko. Nagwawala kaya't niyakap siya ni Val pero tinutulak siya ni Zaira. Don't touch me. Buhay ang anak ko. Siya na lang ang meron ako. Galit na sigaw ni Zaira habang umiiyak dahil sa sinabi ng asawa. Zaira, calm down. Makakasama sa iyan. Saad ng Don na awang-awa kay Zaira dahil pati ito naluluhan na rin. Lolo, tell me. Diba hindi naman patay ang anak ko? Please tell me na nagsisinungaling siya. Nagmamakaawang sabihin na matanda na walang katotohanan ang sinabi ni Valentine. Sorry, Zaira. Saad ng Don, sabay yakap kay Zaira. Wala nang baby. Hindi niya kinayang nangyaring aksidente. Dagdag ni Don. Nakatingin lang si Val dahil ibang-iba ang Zaira na to. She never cursed pero sa ngayon kitang-kita niyang galit sa mga mata nito. Aksidente? Hindi aksidente ang nangyari. You killed my baby. You killed my baby.
Sigaw ni Zaira sabay pakawalan niya sa bisig ni Don at binalingan si Val. Di makagalaw si Val sa kinatatayuan sa narinig sa nagwawalang si Zaira. Binabato ni Zaira ang lahat na mahawakan niya patungo kay Val. Nang tamaan to ng remote sa dibdib, doon lamang ito natauhan. Zaira, I'm sorry. Hindi ko sinasadya, I didn't mean to. Hindi ko alam na buntis ka. Nagpapaliwanag sa asawa. Sorry? Ibalik mo sa akin ang baby ko, hayop ka. Paano mo malalaman sa tingin mo if you're busy whoring out with my sister? Mga hayop kayo? Hurting is not enough for you. Pati anak ko, pinatay mo. Ganyan ba ang ganti mo sa akin for imprisoning you in a marriage that you despite, ha? Sigaw ni Zaira nang walang tigil kakaiyak. No, Zaira. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Hindi sinasadya? Lahat ng kahiyupang ginawa mo sa akin, hindi mo rin ba sinasadya yon? Sinasaktan mo ko, diba? Sa bagay, anong aasahan ko sa'yo? You cannot be a father. Ginahasa mo lang naman ako, diba? So the child means nothing to you. Kaya wag mong sabihin sa akin hindi mo sinasadya. Sigaw ni Zaira na patuloy sa paglabas ng galit. Zaira, calm down. I may have thought I hate you pero nabulag lang ako ng nakaraan. Hindi ko gustong mawala ng anak. That child is my own flesh and blood, so for God's sake, please don't tell me na gusto kong mawala siya. Pero kitang-kita niyang galit sa mga mata ni Drew at ng lolo niya sa mga sinabi ni Zaira. Drown yourself in the past now, all I care. Sana hindi na kita niligtas. Kung alam ko lang na ikaw ang papatay sa anak ko, sana hinayaan na lang kitang mamatay. Sana ikaw na lang. I only have my child left, pero pati siya, kinuha mo sa akin? Zaira, what do you mean? Kausapin mo ako ng maayos. Pakiusap. Buhay ng anak ko ang kinuha mo dahil minahal kita. I never want to see you again. You're nothing but a selfish asshole. Mamamatay tao ka, sigaw ni Zaira. Zaira, makinig ka muna sa akin. Nagsusumamo sa asawa. Why should I? You yourself never did. Matigas na sigaw ni Zaira. Zaira, handa akong pagbayaran habang buhay yung kasalanan ko sa'yo. Just let me be beside you to make up for it, please. I never want to see you again, Valentine. I just hate you so much right now, it's killing me. Malamig na sagot ni Zaira. Sa mga narinig, hindi agad nakapagsalita si Val. That was the first. Yun ang unang beses that Zaira called him Valentine. It was always Val, never Valentine. Hurt crossed his handsome face. Don, on the other hand, was shocked with all the revelation he heard. It's evident that he is so mad at the moment. Zaira, please talk to me. Let's start over. I will make everything right. Pagsusumamo ni Val kay Zaira. Get out. Valentine? Malamig na sigaw ni Zaira. Just get the hell out of here. Sigaw ni Don, who is so furious right now. No, please, Zaira. Please? I said get out. Get out of here. Get the hell out of my life. Sigaw ni Zaira.